Isang serye nga kakatuwang pangyayari ang gumimbal sa dating payapang baryo ngang San Isidro. Dalawang binatilyong nasa kanilang kabataan na itinuturing na pag-asa ng kanilang komunidad ang naglahong parang bula salup lamang ng 4 na buwang pagitan. Ang isa'y nawala sa mismong gabi ng kanyang selebrasyon para sa pagkakapasa sa medical school, habang ang isa na maihindi na nakabalik matapos sagutin ang tawag ng isang kaibigan. Sa panahong limitado pa ang kaalaman sa siyentipikong investigasyon at wala pa halos CCTV o dashcam, itinuring ng pulisya ang dalawang kaso bilang makahiwalay na insidente ngang simpleng paglalayas. Ngunit nagbulong-bulungan ang mga taga-baryo. Hindi ito nakataon lang. Siguradong may masamang nangyari sa kanila. At paglipas ng 7 taon, noong 2002, habang ginigibang ang isang beku ang pundasyon ng isang lumang bahay, natuklasan ang ngabutong ang unang nawawalang binata, malalim na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nakagugulat na ang lupang nakapalibot sa mga labi. Ay hindi katulad ng lupa sa lugar na iyon. Isang malinaw na palatandaan na may isang taong pumatay sa kanya sa ibang lugar at maingat na inilipat ang katawan upang itago ang krimen. Habang lumalalim ang investigasyon, isang katotohanan ang nabunyag, isang trahedya sa pagitan ng 3 makakaibigan na umikot sa isang inaasam na scholarship para sa medisina mula sa probinsya. Isang karumal-dumal na pagnanasa na nagtago sa likod ng maskara ng pagkakaibigan. At isang nawawalang biktima na hindi pa rin natatakpuan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanilang pagkakaibigan noong gabing iyon? Simulan na natin ang kwento. Oktubre 15, 2002, sa Barangay San Isidro, Tanawang, Batangas. Sa isang hapong mababa ang sikat ng araw ng taglagas, nakatayo si Mang Celso sa isang sulok ng kanyang bakuran, marahang hinahaplos ng magaspang niyang palat ang katawan ng punongangga. Joey, anak, isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang labi. 7 taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang anak at 7 taon na rin siyang nanatili sa lugar na iyon. Unang dumating ang abisong demolition para sa isang bagong subdivision 2 taon na ang nakalipas. Hindi ako aalis dito hanggat hindi bumabalik ang anak ko. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa tuwing may taga-munisipyong nag-abot sa kanyang nga papeles. Napapabuntong hininga na lamang ang nga empleyado bago umalis, habang isa-isa nang nag-impake at lumilipat ang kanyang mga kapitbahay. Di nagtagal, ang bahay na lamang ni Mang Celso ang natirang nakatindik sa maliit na burol ng San Isidro. Mahal. Tumawag ang ospital. Nanginginig ang boses ng kanyang asawang si Aling Puring, 3 araw na ang nakalipas. 3 buwan na raw silang hindi nakakabayad para sa gamutan nito sa sakit sa atay. Ibinaba ni Mang Celso ang telepono, matagal na naupo sa kanilang sahi na kawayan, at nang gabing iyon, tinawagan niya ang munisipyo, papayak na po akong lumipat. Napakabigat ng mga salitang iyon. Matapos ibaba ang telepono, napaupo si Mang Celso sa sahig at walang kibong tumingala sa langit. 10 araw matapos ang desisyon, isang maingay na ugongang makina ang umakyat sa tahimik na burol. Isang dilaw na beko ang huminto sa harap ng kanyang bakuran. Nagiiwan ng makapal na alikabok. Tay, delikado po sa loop. Diyan na lang po muna kayo sa tabi. Sabi ngang isang lalaking tila kapatas. Hindi sumagot si Mang Celso. Muli niyang hinaplos ang puno ng mangga bago dahan-dahang naglakat patungo sa silong kanilang bahay. Ilang sandali pa, nagsimula nang bumaon ang ngipin ng bekhu sa lupa. Wiiing! Krang! Pinunit ng ingay nga makina ang katahimikan ngang hapon. Habang tumitilapon ang nga bato at lupa, hindi maalis ang tingin ni Mang Celso sa kinatatayuan ng puno ang mangga. Nang bumaon na ang palanang, halos 1 metro, biglang huminto ang nakabibinging ingay. Napasigaw ang isang trabahador at napatumbang paatras. Nakumpulan ang iba pang nga trabahador at nagsimulang makbulungan. Ano yan? Buto yata. Parang butong tao.
Biglang namutla si Mang Celso. Mula sa silong, pasuray-suray siyang lumapit sa lugar. Makalipas ang 30 minuto, 2 pulis mobile ang dumating. Ay secure ang area. Walang lalapit. Sigaw ni Hepe, Oscar Oca Cruz. Ang pinuno ang investigation unit ng Tanawan PNP. Habang naglalatag ng police line. Isang veteranong pulis sa edad na 45, isinuot ni Hepe Ocha ang kanyang guwantes at sinilip ang hukay. Nakabaluktot na kalansay ang nakabaon sa lupa. Hepe, tingnan niyo po ito. Tawag ang isang miyembro ang soko. Hawak ang isang luma at nangingitim na pitaka. Maingat na binuksan ni Hepe Ocha ang pitaka. Sa loop, may isang piraso ng papel na nakalaminat. Bagamat puno ng putik, malinaw pa rin ang pagkakasulat. 1995 College Entrance Test Permit. Mahinang binasa ni Hepe Ocha ang pangalan, Jose Joy Reyes. Sa sandaling iyon, isang tila hayop na pagiyak ang umalingaw-ngaw. Joey, anak. Napaluhot si Mang Celso sa lupa at humagulgol. Nanginginig ang kanyang mabalikat habang nakasupsop ang mga kamay sa magaspang na lupa. Inilagay ni Hepe Ocha ang test permit sa isang evidence bag, habang maring natiim ang kanyang mga labi. Nang gabing iyon, dumating ang paunang resulta mula sa PNP Crime Lab. Ang mabuto ay kumpirmadong pag-ari ni Joey Reyes, 22 taong gulang nang i-report na nawawala 7 taon na ang nakalipas. Ayon sa pagsusuri, may 2 malalaking basak sa likod ng bungo, klarong pagpatay ito. Pinalo nga matigas na bagay sa likod ng ulo. Maikling paliwanag ni Hepe Ocha sa kanyang nga tauhan habang binubuklat ang lumang file nga. Kaso nung Mainland last 95, tumigil ang kanyang daliri sa isang partikular na pangungusap sa naninilaw na papel. Hindi makapaniwala, binasa niya ito ng malakas. Taksibol ngang 1996, naktanim ngang puno ngang baang ama na si Celso Reyes bilang simbolo ngang paghihintay sa kanyang anak. Isinara ni Hepe Ocha ang folder at kumunot ang no. Ang punong itinanim ngang isang ama para sa kanyang anak at sa ilalim mismo nito nakalibing ang bangkay. Masyadong malupit para maging isang pakakataon lang. Mabilis na tumayo si Hepe Ocha, sinuot ang kanyang diaket, at nagtungo sa barangay hall kung saan pansamantalang tumutuloy si Mang Celso. Nakatulala lang sa pader si Mang Celso, tila wala sa sarili. Hinigit ni Hepe Ocha ang isang silya at umupo sa tapat niya. Mang Celso, may ilang bagay po akong kailangang itanong. Ang boses ni Hepe Ocha ay hindi naglalaman ng pakikiramay, kundi ng isang malamig na pagsisiyasat. Tumingin sa kanya si Mang Celso na may mga matang walang buhay. Yung puno pong mangga, ayon sa rekord, itinanim niyo nung taksibongong 1996. Eksaktong 5 buwan po yun matapos mawala ang anak ninyo, tinitigan ni Hepe Ocha si Mang Celso. Ang bangkay po ay nasa ilalim mismo nga ugat ng puno. Siguradong malalim ang hinukay ninyo para magtanim. Talaga po bang wala kayong nakita? Nagsimulang manginig ang mga labi ni Mang Celso. Hindi pinalampas ni Hepe Ocha ang pagkakataon at yumuko siya palapit. O baka naman, nung hinuhukay ninyo ang butas, alam niyo na kung ano ang nakalibing doon? Isang matalim na tanong na naglalagay sa ama sa listahan ng suspek. Napahagikik si Mang Celso na tila hindi makapaniwala at umubo. Hepe, ano po bang pinagsasabi ninyo? Na ako mismo ang naglibing sa sarili kong anak? Sagutin niyo lang po ang tanong ko. Humagulgol si Mang Celso habang dinadagukan ang sariling dip-dip sa sobrang samangang loop. Hindi ako ang nahukay. Masama ang likod ko noon kaya hindi ko kayang makpala. Nakiba ang tingin ni Hepe Ocha. Kung ganun, sino po ang nahukay? Kailangan ng 1 metrong lalim para magtanim ng puno. Sino po ang gumawa nun para sa inyo? Humihingal si Mang Celso at tila nag-isip. Pagkatapos, sa nanginginig na boses, dahan-dahan siyang nagsalita. Si Tonyo. O, si Tonyo ang gumawang lahat. Kinuha ni
Hepe Ocha, ang kanyang kwaderno. Tonyo? Ano po ang apelyido niya? Taga saan? At sino po siya? Antonio de Leon. Kaibigan ng anak kong si Joy. Siya pa nga ang nagdalangang punla. At sabi niya, hinukay na niya ang butas noong gabi bago itanim. Bahagyang natigilan ang dulong panulat ni Hepe Ocha. Tumingala siya at tinitigan si Mang Celso para kumpirmahin. Hinukay niya ang butas noong gabi bago itanim? Sigurado po kayo? Oh, Hepe. Doktor na yun ngayon. Sa Maynila na? Sa isang malaking ospital. Walang imik na isinulat ni Hepe Ocha ang pangalan. Tila mapupunit ang papel sa diin ng kanyang pagsulat. Antonio de Leon. Isinara niya ang kwaderno at isinilit sa bulsa. Habang papalabas siyang barangay hall, isang kulay dugong takip silim ang humaba sa kanyang likuran. Nobyembre 23, 1995. Barangay Hall San Isidro. Ang malakas na tunog ng isang novelty song mula sa karaoke machine ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pumapalakpak ang mga matatanda habang mabilis na umikot ang manggabasong lambano. Naka-jackpot tayo. May doktor na sa ating baryo, Joey. Kapag naging doktor ka na, huwag mong kalilimutan ang San Isidro. Pula na parang hino na kamatis ang muha ni Joey Reyes na nakaupo sa gitna. Matapos ang 3 beses na pagsubok, himalang nakapasa sa medisina ang binata. Umuwi siya mula sa unang semestre niya sa Maynila para sa isang munting salu-salo na inihanda para sa kanya. Walang tigil siyang yumuyuko sa mga bumabati. Napakaswerte mo, Celso! Nagbenta kang kalabaw para lang mapag-aral. Ang anak mo, heto na ang resulta. Itinaas ni Mang Celso ang kanyang baso, nangingilit ang luha sa galak. Sa tabi niya, si Aling Puring ay palihim na pinupunasan ang nga mata gamit ang dulo ng kanyang duster. Ngunit sa gitna ng masayang pagdiriwang, isang tao ang may ibang ekspresyon. Nakaupo sa isang sulok si Antonio de Leon, tahimik na nakatitig sa kanyang baso. 24 na taong gulang, 2 taon na mas matanda kay Joey, at muli siyang bumagsak sa entrance exam para sa medisina. Dala-dala niya ang mabigat na pasanin ng pagiging repeater. Tonyo, uminom ka rin. Tagayan mo to. Sabi nga isang matandang katabi niya na walang kamalay-malay na inabutan siyang bote. Pilit na ngumiti si Tonyo at tumango habang tinatanggap ang baso. Salamat po. Lumitaw ang maugat sa mga daliri ni Tonyo habang hawak ang baso. Si Lola Kima, na naghahaing ng mga plato ng pansit mula sa kusina, ay saglit na napansin ang malamig na itsura ni Tonyo. Tumimo sa kanyang isipan ang kamay ni Tonyo na tila durugin na ang plastik na baso anumang oras. Lampas 10:00 ng gabi nang magsimulang mag-uwian ang nga tao. Isa-isang nagpaalam ang mga matatanda habang tumayo na rin si Joey. Tito, tita, lalabas na po muna ako. Nang buksan ni Joey ang pinto para magpahangin, tila naghihintay na tumayo si Tonyo mula sa kanyang upuan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Tonyo sa loop. Sagot ko ang second round, Joey. Tara. Ilang matatanda ang napalingon sa kanila, ngunit hindi ito pinansin. Aba, mukhang mag-inuman pa ang makapatid na yan. Isang kalampak ang narinig ng isara ang bakal na pinto. Ang likot ng 2 binata ay sabay na nilamon ng kadilimang, walang kahit isang poste ngang ilaw. Iyon na ang huling beses na nakita ng mataga-baryo si Joey Reyes. Kinausap ni Hepe Ocha ang nga dating residenteng baryo. Isa na rito, si Lola Kima, na voluntaryong nagpunta sa istasyon. Hepe, may isang bagay na bumabagabag sa akin mula nun. Sabing 84 anyos na matanda, abang kinukusot ang kanyang mga kamay. Lumapit si Hepe Ocha. Ano po? Iyon, Nay. Sabihin niyo lang po. Lumingalinga si Lola Kima bago nagsalita sa nanginginig na boses.
Nong gabing iyon, hindi ngumiti si Tonyo. Lahat kami kumakanta, pumapalakpak. Pero siya, nasa sulok lang, hawak ang baso na parang babasagin na. Itinapat ni Hepe Ocha ang kanyang nga mata. Kakaiba po ba yung para sa inyo? Oo naman, pero may mas nakakatakot pa. Ibinaba ni Lola Kima ang kanyang boses. Yung tingin niya kay Joey, hindi pangkaraniwan. Galing ako sa kusina. May dalang bandehado ng kakanin. Nang makita ko si Tonyo na nakatitik sa likod ng ulo ni Joey. Parang may apoy sa mamata niya. Biglang huminto ang panulat ni Hepe Ocha. May iba pa po bang nakakita nito? Naku, hindi ko alam. Lasing na ang lahat nun, kaya baka ako lang ang nakapansin. Dagdag ni Lola Kima bago tumayo. 7 taon ko na itong kinalimutan. Pero nang marinig kong may natakpuang buto, bigla kong naalala ang tingin niyang iyon. Parang tingin ng ahas. Matapos umalis ni Lola Kima, matagal na tinitigan ni Hepe Ocha ang kanyang nga isinulat. Bumukas ang pinto at pumasok si SPO1 Leo Santos. Ang 32 anyos na investigador ay may dalang isang bunton ng maluma at maalikabok na dokumento. Hepe, binalikan ko po ang mga record ne investigasyon nong Pindokuzyusdok Sambesh. Mayroon pong isang testimonya na binalewala. Inilatak ni Leo ang nga papel sa mesa. May isang tipo na hindi pinansin. May nakarinig daw ng sigawan ng mga laki at isang malakas na hiyaw malapit sa abandonadong manukan noong gabi ng pakawala. Kinuha ni Hepe Ocha ang papel. Sa tabing ang pangalan ng nakripot, nakasulat sa pulang tinta. Hindi kumpirmado. Bakit ito binalewala? Ang investigador noon, inisip na simpleng paglalayas lang, kaya hindi na pinansin. Ibinaksak ni Hepe Ocha ang papel at matalim na nagtanong, nasaan na ang abandonadong manukan na yan? Kasama na po sa ginibang lugar. Hepe, pero may isang nakagugulat na detalye. Ibinaba ni Leo ang kanyang boses. Nang tingnan ko po ang titulong lupa, noong 1995, pag-ari po iyon ng pamilya ni Antonio de Leon. Naningkit ang mga mata ni Hepe Ocha. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nasaan ngayon si Antonio de Leon? Kagagaling lang po sa isang medical seminar. Kakabalik lang niya kaninang umaga. Mabilis na lumingon si Hepe Ocha at nakutos. Ipatawag mo siya. Ngayon din, kinabukasan. Humarap si Antonio de Leon sa investigation room. Ang 34 anyos na doktor ay nakasuot ng mamahaling suit, ngunit baka sa kanyang nga mata ang puyat. Bagamat huli ng naging doktor, siya ang pinakamatalino sa kanilang batch. Pinatawag niyo po ako dahil sa nangyari kay Joey. Nabigla rin po ako sa balita. 7 taon, tapos kalansay. Nalang pala siyang matatakpuan. Unang nagsalita si Tonyo, nakakrus ang mga binti, tila kampante. Umupo si Hepe Ocha sa tapat niya. Naalala, niyo po ba ang gabi ng Nobyembre 23, 1995? Opo naman. Selebrasyon para sa pagkakapasan ni Joey. Hindi ko malilimutan. Ayon sa mga testigo, makasama kayong umalis noong gabing iyon, tumango si Tonyo. Kalmado pa rin. Opo, nakayayaan kami para sa second round. Uminom kami ng ilang boteng beer sa isang kainan sa bayan. Tapos nagiwalay na kami. Anong oras po kayo nagiwalay? Nakunwaring nag-isip si Tonyo. Maghahating gabi na po. Sabi ni Joy, pagod na siya. Kaya nauna na siyang gumovie. Ako, medyo nabitin, kaya uminom pa ako ng kaunti. Walang kaba sa pananalita ni Tonyo. Na parabang, isang dekahon na sagot. Kumuha si Hepe Ocha ng isang papel mula sa folder at dahan-dahang inilapak sa mesa. Dr. De Leon, anong pangalan ng kainan na iyon? Naalala niyo pa ba? Finas Itripo. Yung nasa kanto sa bayan. Walang pag-alinlangang sagot ni Tonyo.
Bahagyang ngumisi si Hepe Ocha habang tinutuktok ang papel. Finas itri, kamo. Biglang nagbago ang kanyang tingin. Na parabang isang mabangis na hayop na nakatunghay sa kanyang biktima. Dr. De Leon, ang Finas itri ay nagsara noong Nobyembre 8, 1995, 2 linggo bago pa man ang inyong selebrasyon. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Tonyo. Ang kampante niyang nga mata ay tila nakaroon ng lamat. Anong? Yumuko. Si Hepe Ocha. Nobyembre 23, 1995. Dr. De Leon, saan po talaga kayo napunta ni Joey Reyes noong gabing iyon? Ang madali rin ni Tonyo sa kanyang hita ay nagsimulang manginig ng malakas. Nang mapatunayang nagsisinungaling si Tonyo, mabilis na binago ni Hepe Ocha ang direksyon ng investigasyon. Ipinahalungkat niya ang nakaraan ni Joey Reyes. Pinuntahan ni SPO1 Leo Santos ang lahat ng review center sa Maynila. Sa ikatlong araw, sa isang maalikabok na bodega, natakpuan niya ang isang lumang listahan ng mga estudyante noong 1994. Hepe, nahanap ko na. Tingnan niyo po ito. Inilatak ni Leo ang naninilaw na papel. Sa tabi ng pangalang Jose Reyes, may maliit na pusong iginuhit gamit ang lapis. At sa tabi nito, malinaw na nakasulat ang isang pangalan. Isabelle Garcia. Sino si Isabelle Garcia? Kasalukuyan po siyang nagpapatakbo ng isang maliit na boarding house para sa mga estudyante sa University Belt sa Maynila. Sinuot ni Hepe Ocha ang kanyang dayaket. Tara, kailangan natin siyang makausap. Kinabukasan, sa isang masikip na eskinita sa Ubel, pumasok sina Hepe Ocha at Leo sa isang boarding house na may luma at tila babagsak na karatula. Isang babaeng nakaidlip sa counter ang nagulat sa kanilang pagdating. Si Isabel Bel Garcia, 28 taong gulang, ay payat, may maikling buhok at may bakas ang kalungkutan sa kanyang mukha. Mula kami sa Tanawan PNP. Kayo po ba si Miss Isabel Garcia? Biglang nangini ang nga mata ni Bel. Opo, ako nga po. Bakit po? Kinuha ni Hepe Ocha ang isang plastik na supot mula sa kanyang bulsa at inilapa sa counter. Sa loob, ang test permit ni Joey na may mamansa pang lupa. Kilala niyo po ba si Joey Reyes? Sa sandaling dumapo ang tingin ni Belle sa test permit, namutlas siya na parang papel. Nagsimulang mangginig ang kanyang mga labi at bigla niyang tinakpan ang kanyang muka. Si Joey. Bumuhos ang magaluhang, matagal na niyang itinatago. Nanginginig ang kanyang nga balikat at ang tunog ng kanyang pahagulgol ay pumuno sa maliit na espasyo. Hinintay lang ni Hepe Ocha. Kumuha si Leo ng tissue at inabot sa kanya. Matapos ang ilang sandali, tumingala si Bel. Basa ang nga mata. Nakita ko po sa balita. Yung kalansay na natakpuan sa Tanawan. Umaasa po akong hindi siya iyon. Pro, ano po ang relasyon ninyo kay Joey Reyes? Pinunasan ni Bel ang kanyang nga mata. Naging kami po. 1 taon. Pro lihim lang po? Walang nakakaalam? Lihim? Bakit po kailangan itago? Hindi po namin pwedeng sabihin kahit kanino. Lalo na kay Kuya Tonyo. Naging matalas ang tingin ni Hepe Ocha. Antonio de Leon? Bakit po siya nasama sa usapan? Tumango si Bel. Si Kuya Tonyo po kasi. Siya ang unang nanligaw sa akin. Noong 1994. Pero binastet ko po siya. Bakit po ninyo siya binastet? Hindi ko po siya gusto. At natatakot po ako sa mga tingin niya. Parang may obsession. Nakakakilabot. Ipinakiskis ni Bel ang kanyang makamay. Tapos, nakilala ko si Joey. Maka-review center kami. Ibang-iba si Joey. Mabait, simple, napakabuting tao. Alam po ba ni Antonio de Leon ang relasyon ninyo?
Muling dumilim ang mukha ni Belle. Nalaman niya po noong 1900. Doon na po nagsimulang dumating ang mga kakaibang sulat. Sulat? Ano pong nilalaman? Nag-atubili si Belle bago tumayo. Mula sa isang lumang kahon, kinuha niya ang 3 kupas na sobre. 7 taon ko na po itong itinago. Sa sobrang takot ko, isinuot ni Hepe Ocha ang guwantes at kinuha ang mga sulat. Ang una, nakasulat sa pulang tinta. Pagsisisihan niyong, 2 to. Ang pangalawa, babawiin ko ang inagaw sa akin. Magbabayad ka. Ang pangatlo, hinding-hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Tandaan niyo yan. Natigilan si Hepe Ocha. Napasinghap si Leo. Bakit po hindi ninyo ito inireport? Umiling si Belle. Natakot po ako. Baka kung ano ang gawin niya. Hindi ko rin po sinabi kay Joey. Ayokong makagulo pa sila. Ano po ang madalas sabihin ni Joey tungkol kay Tonyo? Muling naluha si Belle. Sabi niya, nahihiya raw siya kay Kuya Tonyo. Dahil alam niyang nauna itong manligaw sa akin, parang inagaw niya raw ako. Kaya lihim kaming nakikita. Sabi niya, kapag nakapasa na siya, sa kanya sasabihin ng formal. Ikinuyom ni Belle ang kanyang makamay. Pero pagkapasan niya, bigla siyang nawala. Pakiramdam ko, dahil sa akin, dahil sa akin kaya siya napahamak. Kaya 7 taon akong nagtago rito sa Maynila, parang isang kriminal. Tumayo si Hepe Ocha. Maari po ba naming kunin ang masulat na ito bilang ebidensya? Tumango si Belle, buo na ang loob. Opo, panahon na para malaman ang totoo. Kung bakit kailangang ilibing si Joy sa malamig na lupa. Pagbalik sa istasyon, agad ipinadala ni Hepe Ocha ang masulat sa crime lab para sa handwriting analysis. Kaso ngang pagpatay to, pakiusap, bilisan ninyo ang resulta. Dahil sa pagmamadali ni Hepe Ocha, dumating ang resulta sa loob lamang ng 2 araw. Resulta ang pagsusuri. Maraming pagkakatulad sa sulat kamay ni Antonio de Leon. Mataas ang posibilidad na isang tao lang ang nagsulat. Ibinaksak ni Hepe Ocha ang papel sa mesa. Leo, maghalungkat ka pa. Alamin mo ang lahat, pati kung paano nakapasok sa med school si Tonyo. Tumango si Leo at umalis. Kinagabihan, bumalik si Leo, halatang nasasabik. Hepe, jackpots. May nahanap po akong kakaiba. Ano yon? Inilatak ni Leo ang mga dokumento. Sabi ni Tonyo, sumuko na siya sa pagmamedisina noong 1995. Pero noong 1996, bigla siyang nakapasa sa isang medical school sa probinsya. Hindi bilang repeater, kundi bagong pasok. Paano nangyari yon? Sa pamamagitan pong scholarship para sa medisina mula sa probinsya. Kailangan po nitong rekomendasyon mula sa kapitan ng barangay. At noong taon na yon, isa lang po ang slot para sa San Isidro. Naningkit ang mga mata ni Hepe Ocha. Bago mawala si Joey, sino dapat ang makakakuhang scholarship na yon? Binuklat ni Leo ang isang papel at buong kumpiyansang sumagot. Si Daniel Mercado po. Dapat si Daniel ang kukuha. Makalaban po si Tonyo at Daniel para sa slot na yon. Pero noong Marso 1996, nawala si Daniel Mercado, kaya automatikong napunta kay Tonyo ang slot. Kinuha ni Hepe Ocha ang mapapel. Isang lalaking inagawan ng babae at muntik nang maagawan ng pangarap. At nang mawala ang kanyang karibal, isang himala ang dumating sa kanya. Ibinaksa ni Hepe Ocha ang folder at malamig na bumulong. Masyadong perpekto ang lahat para maging isang pagkakataon lang. Ang balita tungkol sa kalansay sa San Isidro ay umabot sa radyo at telebisyon. Pagkalipas ng 3 araw, tumunok ang telepono sa istasyon. Kring, kring. Inantok na sinagot ng pulis na nakaduty ang telepono. Tanawan PNP. Hello.
Gusto ko sanang mag-report. Nanginginig ang boses ng isang matandang babae sa kabilang linya. Noong 1996, may isa pang binatang nawala diyan sa San Isidro. Natigilan ang pulis. Sino po ang pangalan niya, Nay? Naku, natatakot akong sabihin. Pero, pakiimbestigahan na lang. Daniel Mercado. Yon ang pangalan niya. Tut, biglang naputol ang tawag. Kinabukasan, hinalungkat ni Leo Santos ang malumang file ng nawawala noong 1996. Natakpuan niya ang isang naninilaw na folder. Hepe, nahanap ko na. Inabot niya ito kay Hepe Oka. Petsa. Marso 15, 1996. Panggalan, Daniel Dani Mercado, 23, repeater. Sa resulta, ni investigasyon, isang pulang selyo ang nakatatak. Simpleng paglalayas. Eksaktong 4 na buwan matapos mawala si Joey, bulong ni Hepe Ocha sa folder, naroon ang litrato ni Danny. Isang binatang may maikling buhok at bilugang mukha, tila napakabait. Anong koneksyon ni Danny kay Tonyo? Binuksan ni Leo ang kanyang kwaderno. Makaklase po sila sa review center. Pareho silang bumaksak noong 1995 at parehong nag-apply para sa isang slot ng scholarship noong 1996. Muling nag-alap ang mata ni Hepe Oka. Hanapin mo ang pamilya ni Danny Mercado. Kailangan ko silang makausap ngayon din. 2 araw ang lumipas. Natunton nila ang ina ni Danny sa isang masikip na apartment sa isang sulok ng Maynila. Ang 61 taong gulang na babae ay mukhang mas matanda pa sa kanyang edad. Mula po kami sa Tanawan PNP. Kayo po ba ang ina ni Daniel Mercado? Biglang nagbago ang mukhang ang matanda. Nahanap niyo na ba ang anak ko? Hindi pa po. May ilang bagay lang po kaming itatanong. Sa loob ng maliit na kwarto, sa isang lumang pader, nakasabit ang kupas na litrato ni Danny. Nakangiti. Naalala niyo, papo ba ang gabi ng Marso? 1996, nung mawala ang anak ninyo, bumuntong hininga ang matanda. Nung gabing iyon, paalis na siya. Sabi niya, ano po ang sabi niya? Pinapapunta raw siya ni Kuya Tonyo niya. May mahalaga raw silang pag-usapan. Huminto ang panulat ni Hepe Ocha. Tonyo? Antonio de Leon po ba? Oh, siya nga. Kuya ang tawag sa kanyang anak ko. Naging malapit daw sila sa review center. Nagsimulang manginig ang boses ngang matanda. Simula nun, hindi na siya bumalik. 2 araw akong naghintay sa labas ngang pinto. Nag-report ako sa pulis, pero sabi nila, naglayas lang daw. Ano raw ang kakaiba sa isang 23 anyos na naglayas? Hinampas ngang matanda ang kanyang ngatuhot. Hinding-hindi maglalayas ang anak ko. Pangarap niyang maging doktor para ipagamot ako. Bakit siya maglalayas? Naghihinala po ba kayo kay Antonio de Leon? Nag-apoy ang mga mata ng matanda? Paano ako hindi maghihinala? Pakawalang anak ko, siya ang nakakuhang scholarship. Sila ang makalaban. Ilang araw bago mawala si Danny, sabi niya, "Nay, kakaiba si Kuya Tonyo ngayon." Nakakatakot ang natingin niya. Sinabi niyo po ba ito sa pulis noon? Biglang nanghina ang matanda. Sinabi ko, sumigaw ako. Pero sabi nila, walang ebidensya. May alibi raw. Si Tonyo. Ang kapitan daw nga, barangay ang nagsabi na makasama sila, nung gabing iyon, naging matalas ang tingin ni Hepe Ocha. Ang kapitan? Sino po siya? Si Mauro. Mauro Cruz. Ang Kapitan NG San Isidro noon. Tumayo. Si Hepe Oka. Nay, kayo po ba ang tumawag sa istasyon nung isang araw?
Tumingin sa ibang direksyon ang matanda. Salamat po. Pangako, gagawin namin ang lahat. Agad na hinanap ni Hepe Ocha si Mauro Cruz. Ang dating kapitan ay nasa isang maliit na bahay sa labas ng baryo, nag-alaga ng nga pananim. Mula po kami sa Tanawan PNP, G. Mauro Cruz. Naalala niyo po ba kung nasaan si Antonio de Leon noong gabingang Marso 15, 1996? Biglang tumigas ang mukha ni Mauro. Bakit? Matagal na yon. Sinabi niyo raw po nakasama niyo siya. Umubo si Mauro at umiwas ng tingin. Oo, pumunta siya sa bahay ko. Nag-inuman kami ng lambanog hanggang madaling araw. Sigurado po kayo? Nagsimulang manginig ang mga mata ni Mauro. Lumapit si Hepe Ocha. Mister, ang pagsisinungaling sa investigasyon ay isang mabigat na kaso. At kaso po itong pagpatay. Hindi nyo ito pwedeng basta nalang kalimutan. Nagsimulang pagpawisan si Mauro. Sabihin nyo po ang totoo. Kasama niyo po ba talaga si Tonyo noong gabing iyon? Bumuntong hininga ng malalim si Mauro. Hindi. Bakit po kayo nagsinungaling? May malaki akong utang sa ama ni Tonyo. Isang pakiusap lang niya na magbigay, ako nga alibi. Paano ako tatanggi? Matigas na isinara ni Hepe Ocha ang kanyang kwaderno. Kaya rin po ba? Pakawala ni Daniel Mercado. Ibinigay niyo agad ang rekomendasyon para sa scholarship kay Tonyo? Walang imik na tumango si Mauro. Na parabang isang kriminal. Pabalik sa istasyon, nakutos si Hepe Ocha kay Leo. Alamin mo ang lokasyon ng dati nilang taniman ng prutas. Baka doon din nakalibing si Danny. 2 araw ang lumipas. Isang bekho ang pumasok sa abandonadong taniman. Dumating ang ina ni Danny. Mula sa likod ng police line, sumisigaw siya. Danny, anak? Nandito na si nanay. Sumagot ka? Anak, 3 araw na nagukay ang bekho. Ngunit wala silang natakpuan. Hepe, itutuloy pa po ba natin? Tanong ni Leo. Tinitigan ni Hepe Ocha ang malalim na hukay. Itigil na. Sa labas, napaluhod ang ina ni Danny. Danny, anak ko, nasaan ka? Nandito na si nanay. Nanginginig ang mga kamao ni Hepe Ocha habang pinapanood ang takbo. Kinabukasan, isang abogado ang dumating sa istasyon. Hepe, ang kliyente ko ay biktima ng paninirang puri. Sabi nga abogado ni Tonyo, wala kayong ebidensya, wala kayong bangkay. Kung ipagpapatuloy niyo to, kakasuhan namin kayo. Matapos umalis NG abogado, napaupo si Hepe Ocha. Hepe, siguro po, mag-focus muna tayo sa kaso ni Joey. May bangkay tayo dun. Pumayak si Hepe Ocha. Kailangan nating ng isang matibay na ebidensya para idiin ang demonyong yon. Ilang araw pa, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Aling Puring, ang ina ni Joey. Hepe, may sasabihin po ako. Bago ako mamatay, kailangan kong sabihin to. Sabi niya, hirap huminga. Noong gabing iyon, noong Nobyembre 23, 1995, ang asawa ko, si Mang Zelzo po. Oh, madaling araw na siyang umuwi at puro putik ang katawan niya. Nanlaki ang mamata ni Hepe Ocha. Puro putik po, tumango si Aling Puring. Tinanong ko siya, pero sabi niya, nadulas lang daw siya sa pilapil. Tapos nagalit at natulok, bakit po ngayon yo lang ito sinasabi? Naluha si Aling Puring. Akala ko, wala lang yon. Pero nang lumabas ang mabuto ni Joey, hindi na ako mapakali. Pero may kakaibang naramdaman si Hepe Ocha. Nay, may nagpaalala po ba sa inyo tungkol dito? Natigilan si Aling Puring. Umiwas siya ng tingin. Si Tonyo. Dinalaw niya ako sa ospital ilang araw na ang nakalipas. Naningkit ang mamata ni Hepe Ocha.
Ano po ang sinabi niya? Tinanong niya ako. Sabi niya, Tita, di ba po madaling araw nang umuwi si Tito Celso noon at puro putik ang damit niya? Para bang alam na niya. Simula noon, hindi na ako mapakali. Biglang tumayo si Hepe Ocha. Nay, salamat po. Ihahatid na po kayo ni Espauno Santos. Pakaalis ni Aling Puring. Sinabi ni Hepe Ocha kay Leo. Hindi ito totoo. Pakanato ni Tonyo. Tinaniman niyang maling alaala si Aling Puring para isipin niyang ang sarili niyang asawa ang pumatay sa anak nila. Napakatusong ang demonyong yon. Tumingin si Hepe Ocha kay Leo. Tawagan mo ang crime lab. Itanong mo kung kailan lalabas ang resultang soil analysis mula sa ilalim ngang puno ngang mangga. Mahinang bumulong si Hepe Ocha sa sarili. Tonyo, sinabi mong ikaw mismo ang nahukay. Ang mismong lupang inapakan at ipinantakip mo ang huhuli sayo. 3 araw pa, isang agarang tawag ang dumating mula sa crime lab. Hepe, kailangan niyong pumunta rito ngayon din. Mayroon kaming napakagandang resulta. Pagdating dun, ipinaliwanag ng forensic chemist. Sinuri po namin ang lupa mula sa ilalim ng puno. May nakita kaming 2 bagay. Mataas na konsentrasyon ng dumingang manok at pulbos ng apo-5. Duming manok at tapog? Opo. At ang mas mahalaga, hindi tukma ang komposisyon ng lupang ito sa lupa sa paligid ng bakuran. Ibig sabihin, ang bangkay ay inilipat mula sa ibang lugar, kasama ang lupa. Kaya nyo bang tukuyin kung saan galing? Ngumiti ang chemist. Kumuha po kami ng sample mula sa abandonadong manukan ng mga De Leon. At bingo! 92% match po. Halos sablutin. Ni Hepe Ocha ang resulta. Pinatay siya sa manukan, ibinaon doon, at saka inilipat sa ilalim ngang puno ng mangga. Mabilis na tumayo si Hepe Ocha. Salamat. Ito na ang kailangan namin. Agad na ipinatawag si Tonyo. Dr. De Leon, ang kwento niyo tungkol sa Finas Itri ay kasinungalingan. Saan po talaga kayo nagpunta? Sabi ni Tonyo, sa bahay lang po, natulog agad. Inilabas ni Hepe Ocha ang resulta ang soil analysis. Ayon sa pagsusuri, ang lupa sa paligid ng bangkay ni Joy ay may dumi ng manok at apog. At ang lupang ito ay 92% tukma sa lupa mula sa abandonadong manukan ng pamilya ninyo. Namutla si Tonyo. Nagsimulang, manginig ang kanyang kamay. Hindi ko alam yan. Inilabas ni Hepe Ocha ang masulat. Ito, naalala mo? Ayon sa pagsusuri, doksando kuzyuzde, tugma sa sulat kamay mo. Bumagsak ang balikat ni Tonyo. May motibo ka, may ebidensya kami. Ang lupa mismo ang tumuturo sa iyo. Umamin ka na, napayuko si Tonyo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya sa basak na boses. Aksidente lang po yon. Naktalo kami ni Joy dahil kay Belle. Naitulak ko siya at nabago ang ulo niya sa bato. Hindi ko po sinasadya. Inilabas ni Hepe Ocha ang autopsy report. Aksidente? May 2 malinaw na basak sa likod ng bungo niya. Ibig sabihin, matapos siyang matumba, pinalo mo pa ulit siya. Hindi yan aksidente. Pagpatay yan. Humagulgol si Tonyo. In-on ni Hepe Ocha ang tape recorder. Ulitin mo, ano ang nangyari sa manukan noong gabing iyon? Inagaw niya ang lahat sa akin. Si Belle, pati ang pangarap kong maging doktor, lahat napunta sa kanya. Dahan-dahang inilahat ni Tonyo ang buong pangyayari. Ang pag-aya niya kay Joy sa abandonadong manukan. Ang mainit nilang pagtatalo. Ang pagkuha niya ng isang tubong bakal. Ang unang palo. Ang pakbaksak ni Joey. At habang sinusubukang bumangon ni Joy, ang pangalawang nakamamatay na palo. Ang paglilibing niya sa bangkay, binutburan ng apo para hindi umalinggasaw. At ang paglipat niya sa bangkay makalipas ang ilang buwan, nang mabalitaan niyang i-develop ang lugar
sa ilalim mismong punong mangga na itatanim ngang ama ni Joey. Ang tatay niya pa mismo ang nagtakip ngang lupa sa bangkay ngang sarili niyang anak. Habang nagpapasalamat sa akin, sabi ni Tonyo, humahagulgol, 7 taon kong pinanut ang paglaki ngang punong yon. Matapos ang mahabang sandali, malamig na nagtanong si Hepe Ocha, si Daniel Mercado. Nasaan siya? Biglang tumigil sa pagiyak si Tonyo. Itinaas niya ang kanyang mukha, malamig at walang emosyon. Wala po akong kinalaman kay Daniel Mercado. Si Joey lang po ang sa akin. Sumpa men, hindi ko po alam kung nasaan si Danny. Tinitigan ni Hepe Ocha ang gamata ni Tonyo. Hindi ito ang gamata ng isang taong nagsisisi. Ito ay gamatang malamig at bato. Pinatay niya ang rekorder. 2003 Mayo. Sa Batangas Regional Trial Court, puno ang bulwagan. Sa harap, magkahawak kamay sina Mang Celso at Aling Puring. Ang akusadong si Antonio de Leon ay napatunayang may sala sa krimen ngang pagpatay. Hinahatulan, siya ang habang buhay na pagkabilanggo. Sa pagbaba ng hatol, humagulgol si Mang Celso. Joey, anak ko, paano na? Mula sa likod, isang sigaw ang umalingaw. Ang ina ni Daniel Mercado. Hayop ka! Nasaan ang anak ko? Sabihin mo kung saan mo siya inilibing. Kinalatkat palabas ng nga guwardiya si Tonyo, hindi man lang lumingon. 1 linggo ang lumipas. Binisita ni Hepe Ocha ang dating barangay San Isidro. Isa na itong malawak at bakanting lot. Wala ng bahay, wala ng puno ng mangga. Umalas na po kahapon si Mang Celso, sabi ni Leo. Saan sila nakapunta? Sa mga kamag-anak daw po sa Bicol. Sabi raw po nila, habang buhay, hinding-hindi na sila magtatanim ngang puno ng mangga sa kanilang bakuran. Napapikit si Hepe Ocha. Si Tonyo po, nasa bilibid na. Itinakwil na nga magulang, tinanggalan na rin ng lisensya bilang doktor. Hepe, paano po ang kaso? Ni Danny Mercado, walang bangkay. At hindi umaamin ang demonyo. Hindi natin may sasampa ang kaso. Umiling si Hepe Ocha. Pero hindi ibig sabihin tapos na pansamantala lang nating itatago. Kinuha niya ang isang luma at kupas na folder. Kaso ngang pakawala ni Daniel Mercado. Mahahanap din natang siya bago ako magretiro pangako. Ikibinuch Taglagas. Sa isang sementeryo, nakatayo si Hepe Ocha sa harap ng puntot ni Joey Reyes. Inilapak niya ang luma at maruming test permit. Joey, sayo to. Uwi mo na. Dumating si Bel Garcia. May dalang mabulaklak. Naktama ang kanilang mamata. Taon-taon po akong pupunta rito, sabi ni Bel. Para humingi ng tawad kay Joey dahil natagalan ako. Tahimik na umatras si Hepe Ocha, pinapanot ang malungkot na likod ni Bel sa ilalim ng sikat ng araw. Sa kanyang opisina, binuksan ni Hepe Ocha ang kanyang drawer. Kinuha niya ang file ni Daniel Mercado, pinakpagan ang alikabok, at maingat na isinilit sa pinakalob. Danny, maghintay ka lang? Babalikan ka namin. Sa labas, isang malaking subdivision na ang itinatayo kung saan dating nakatayo ang barangay San Isidro. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit sa drawer ni Hepe Ocha, may isang kwentong hindi pa natatapos, isang multo na naghihintay na. Katarungan. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, isang komento lang ay malaking tulong na. Naway magkaroon din ng liwanag at kapayapaan ang inyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Maraming salamat.